Kakaroon ng konti ng kulay sila guys na nilagyan ko na sila ng ayan, bubong dyan. Alisin muna natin dahil meron akong ipakita sa inyo. Naglalaba kasi ako guys, kaya pagpasensyahan nyo na kung meron kayong maririnig na ingay. Ang gagawin ko lang naman ngayon ay mag-propagate guys. Pero gusto ko lang din i-share sa inyo itong ginawa ko sa aking firestorm guys. Linisin na muna natin. Naka-ROS kasi ito nung nakaraan, kaya meron siyang mga damo-damo na ganito, fern. Yan, pag nasa ulanan yung succulent nyo, madalas tumutubo yung mga fern. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit ang daming fern yung pot ng succulents nyo. Meron pang maliliit yan sa ilalim. Pero hayaan na muna natin yan. Lately ko lang kasi ito na-discover ang ginawa ko dito sa aking mga succulent. Sabay kong pinopropagate dito yung golden sedum, si California sunset at saka si Darly sunshine. Pero hindi kasi yun nag-survive dahil dumalas yung ulan. Siguro hindi nila kinaya yung ulan. Pero ito siya. Ito yung may magandang result. Ang ginawa ko kasi dito guys, nung pinugot ko, hindi ko sinagad dito sa baba. Kasi usually, kapag nag-propagate ako, sinasagad ko yan. Halimbawa, ganito. Ay, napugot ko na pala to. O, halimbawa ito. Hinahabaan ko yan guys, mga 3 inches yung pinupugot ko kasi 'di ba ibaon ko pa yung diyan sa baba banda. So ganun yung ginagawa ko kadalasan. Pero dito naman konti lang yung inalis ko sa kanya guys. Nag-alis lang ako sa kanya ng mga 1.5 inch na stem. Tapos ang the rest, ganito na yung nangyari. Ayan, tumubo na siya. Nagpropagate na siya ulit. Ang head nito ay dito ko lang din tinanim. Ayan oh. Ito yung pinugot ko sa kanya. Pati din ito. Ayan. Mahaba na siya guys. At itong pinugot mo, pwede na to siyang i-behead. Actually. Kung gusto mo siyang i-propagate. Pwede mo na siyang i-propagate. So another propagation na naman na nakukuha mo. Na-harvest mo sa kanya. Tapos ito siya. Pwede mo ulit ito siyang i-behead. Diyan. Tapos itanim mo na separate. Or dyan sa katabi lang din niya. Pero ito kasi ay puno na. Kaya pugutin ko siya ngayon, pero hindi ko ibalik dito sa pot na to dahil masyado nang masikip. So, yun yung ginawa ko sa kanya. So, pwede mo palang gawin yun kapag nag-propagate ka na wag isagad sila kasi ang mangyayari doon, pwede mo siyang ma-times 4 na yung propa na makukuha mo sa kanya. Kasi, after mong ito, tinusok to, yan, ganyan na siya nakahaba. Mga 3 months lang to guys. Mabilis lang kasi tumubo din naman itong mga sedum. Lalo na ito na naka-ROS. Medyo may sakit lang tong sedum na to guys. Kailangan lang niya ng fungicide kasi galing din naman siya sa ulanan at hindi na nakapagtataka na magkakaroon din talaga siya ng fungus. Ayan. Eto, pwede ko na itong i-behead na to. Hanggang dyan din. 1.5 inch din yung kukunin ko. Tapos magbigay ng babies. Tapos pwede ko pa siya pugutin ulit hanggang dyan. Tapos bibigyan naman siya ng ulit ng babies. Pwede ko pa siya i-propagate na 3 times. Kapag ganun yung ginagawa. At ngayon ko lang talaga yun na-realize na pwede pala siyang ganun na ang gagawin. So, ipugot mo na siya ngayon. Sayang lang talaga guys na hindi nag-succeed yung mga kasabayan nito. Ayan, ibihid na natin to. Yan. At least kapag ganyan, may tendency pa rin siya na magkakaroon ng babies dito. Kasi may nodes pa naman. So, if you're aiming na mag-propagate ng sobrang dami, ganito yung gawin nyo. Ito yung top cuttings na nakaraan. Pugutin na rin natin. Yan, kahit 1 inch lang. Actually, kahit ano guys, di ba kahit yung minsan magkamali tayo maputol dito, tutubo pa rin yan. Mas mataas ang chances na tumubo yung or mag-produce ng roots yung mura ang sanga kaysa doon sa mature na sanga. Mas mataas yung chance na magkakaroon siya ng roots. Kasi 'di ba minsan kapag dumadating yung mga rosette type, tapos nakikita ko na matanda na yung kanyang stem, pinugpugutan ko siya para yung maitanim ko ay medyo younger na ng stem, yung hindi brown. Sa leaf propa nito wala akong masyadong propagations. Nasisira. Ang hirap alagaan ng leaf propa guys, lalo na kung hindi maganda yung lagayan mo.
Kailangan secure sila. Tapos dito sa amin, ang daming pusa, ang daming manok. Ito, pinagpugutan ko na to. Pwede mo rin naman dito ka magpugot, pero lalaylay na kasi yan siya guys. Bibigat na masyado kapag dito magbigay ng babies. Pero it's up to you pa rin naman. At least idea lang naman tong sa akin. Kasi natuwa lang ako na ito yung na-discover ko. Tapos halimbawa magbigay na naman ng baby dito. Pwede ka na magbuugot ulit dito sa baba. Ganun. Hanggang kung kailan mo gusto or hanggang kayang magbigay ng baby yung ating succulent. Yan. Tapos magbibigay din naman to ng roots. Ganon. Pero kung ayaw mo magparami ng succulent, huwag mo gawin to. Mabilis dadami yung succulent po dito. Basa pa tong soil niya, pero basa din naman to nung pinopropagate ko guys. At nagbigay pa rin naman siya ng baby kahit basa. Ngayon, yung first pugot ko sa kanya ay dito. Tapos nagbigay siya ng baby. Tapos, ayan na naman, bigay na naman siya ulit ng baby. Pero hindi na ako magpugot dito dahil ayoko. Tapos, baka sakali magbigay ulit ng baby dyan sa baba. Yan, alisan na lang natin ang dahon. Kasi ibabaon natin yan sa lupa. Kami niyang fungus. Yan mga fungus yan guys eh. Nagiging abnormal yung form ng dahon. Yan, maitim. Hindi pa kasi ako nakapag-spray ng fungicide. Bala ko pang mag-spray. Yung isa na hindi siya nakabaon, ang ganda ng kulay. Stress na stress kasi nakalutang lang siya. Nabali siguro to. Ganyan talaga yung kulay ng firestorm. Sana kung sapat yung araw na nakukuha niya. Pero hindi. Kulang na kulang yung sunlight exposure ng mga plants ko. Okay lang yun kahit kahit hindi sila ganoon ka makulay. Kahit hindi ganoon yung expected na stress color niya. At least may kulay kahit papano. Mas okay na rin na tinanggalan ko ng mga sanga dito sa taas para yung mga nasa ilalim ay makahinga. Ayan namumutla na sila kasi guys. Yellow ata tingnan sa camera pero namumutla siya. Ayan napropa ko na yun siya dati. Isa lang binigay na baby. Ayan. Tanggalan natin ang dahon para may lumabas na baby dyan. Tama na yan. Hindi ko nababawasan ng bongga. Kasya na yun sa isang pot ang nakuha ko dito. Makapag-multiply ka ng mabilis kapag hindi mo sinagad ng pugot yung mga succulents mo. Pero applicable lang siya for mga makakahoy na succulents. Hindi pwede yung madiba. Ito. Hindi mo pwedeng gawin sa madiba kasi short stem sila. Sa mga long stem lang siya pwede. Ito din si Flagani Aiko. Dulo lang yung ginuha ko nito. Tapos ang bilis niyang dumami ngayon dahil hindi masyadong naaarawan dito. Ang bilis siya nagbigay ng babies. Pwede na yang ipugot. Yan, chop-chopin. Pwede na yan siya. Tapos nagbigay ulit ng babies. Ayan. Ito din, pwede na i-chop-chop. Ito. Pwede na siya. Ganun na rin ang gawin ko dito sa aking Victor cane guys. Ayan, konti lang yung ginuha ko talaga sa kanya guys. 1 inch lang yung stem. Gumanda na yung kulay niya. Tapos, ipatong ko lang din dito kasi may space pa siya. Ito naputol nung nakaraan pero magbibigay din ito siya ng roots. Kahit ganyan lang yung natira, kaya pa rin yan magbigay ng roots. Patong ko na lang. Hindi ko na ibabaon. Ganda talaga ng kulay. Ang lutong ng niya. Okay. Tanggal ko pa tuloy. Ang lutong ng stem. Meron na rin siyang mga baby na nilabas. Yan Mga, isa lang naman. Baby lang. Yan. Tapos mag-lash na yan. Tapos itong isa ay aalisin ko. Kasi nahirapan ito dito. Natatabunan kasi siya. Ito yung naputulan ng ulo. Ito yung karugtong niya. Tanggalan natin ang dahon dito sa taas. Yan. Tapos propa. Daming dahon pero
konti lang naman yung mag-succeed niya. Ayan na guys. Sana may natutunan kayo sa video natin sa araw na to guys. Yun lang muna ang aking mai-share sa inyo ngayon. And thank you all for watching guys. Sana nag-enjoy pa rin kayo sa panonood sa aking video. And see you in the next one. Keep growing. Ganda. Ibalik ko na to dun sa pwesto nila. Wala pa rin kasing init ngayon. Maulan pa rin. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody is right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense.